Magandang umaga mga kapatid. Isang kagalakan pa rin na tayo po ay magkatipon ang kagalakan na ipahayag ko ang salita ng Panginoong Diyos sa kabila ng muling pagbabalik sa atin sa loob ng kanya-kanyang tahanan. Tayo pa rin ay patuloy na magpuri, magdiwang sa araw na ito dahil alam po natin na ito'y makakabuti para sa atin. Mga kapatid, alam ko po mga kapatid na sa mga nakalipas na mga linggo na mensahe ng Panginoon ay patuloy na pinaalalahanan niya tayo na patuloy na tayo mag-focus sa kanyang kaharian, hindi sa sanlibutan. At patuloy nga natin na saliksikin ang mga bagay niya ito upang patuloy na tayo magalak sa ating paglalakbay sa mundong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Gawa o sa Acts chapter 1, 1 hanggang 14. Gawa chapter 1 verses 1 hanggang 14. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga balita ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang linirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig. Ngunit di magtatagal at babautismohan ko kayo sa Espiritu Santo." Nang magkatipon sa Jesus at mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, "Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pa malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang siya ay nakatitig sa langit at siya ay inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, "Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya." Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, sa umagang ito kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa iyong pag-iingat at patuloy na mga pagpapala na kami ay hindi mo pinabaybayaan, Panginoon. Lord, patuloy nga na
aliwin mo ang bawat isa sa amin habang kami nakikinig at nagbabasa ng iyong mga salita. Maramdaman po namin ang iyong presensya, Panginoon. Maalala po namin ang iyong mga pangako na ikaw ay babalik. Maramdaman po namin ang iyong pag-aalala at pagmamahal sa amin sa umagang ito. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang siyang maitaas, mapapurihan at mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At katulad ng aking sinabi, ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na karugtong ng mga mensahe na ipinahayag sa atin ng mga nagdaang linggo. Na kung saan ay patuloy nga na maunawaan po natin ang mensahe na nais niyang iparating sa atin about sa kanyang kaharian. So, dito sa mensaheng ito mga kapatid, para bang tayo yung nagpupunta sa gym, no? Tayo yung nagbubuhat. No? Isa lang naman yung patungo po, tukoy po natin sa pag-gym, pagbubuhat, no? Ganun din sa mensahe. Isa lang yung pinaparating niya sa atin yung kanyang kaharian. Subalit mayroon kayong dapat maintindihan na sa bawat pagbubuhat natin, iba-ibang part ng ating muscle yung pinapalaki po natin. At the same time, dito sa faith na ito, yung spiritual maturity po natin, gusto ng Panginoon na iba-ibang bahagi, no? Lahat ay maranasan po natin na maintindihan at maunawaan. No, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, ay handa ka bang maghintay? Ulitin ko po mga kapatid, sabi ng Panginoong Diyos sa atin sa umagang ito, ang sabi niya sa iyo, no, handa ka bang maghintay? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, handa ka bang maghintay? No? No, sa panahon po natin ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa panahon ng paghihintay. Hinihintay po natin kung kailan na masusolusyonan nitong pandemic na ito, no? Tayo'y naiinip na. Yun yung katotohanan. Tayo'y naiinip na, no? Na makita yung solusyon dito sa virus na ito. Sa panahon po natin ngayon, talagang nararanasan po natin yung tayo naghihintay at ayaw natin naghihintay. Tama po ba ako? No? Sa buhay ng isang tao, sa buhay po natin, ayaw natin, mahirap po para sa atin yung maghintay. No, sa panahon po natin ng pandemic ngayon, naghihintay tayo ng turn po natin sa pagbabayad ng Meralco kasi ang haba ng pila. Naiinip tayo sa turn po natin sa grocery kasi napakahaba din ng pila. Naiinip tayo na pumila sa mga ATM machine kasi napakahaba ng pila. O, naiinip tayo doon sa pila, no, ng mga bagay na pinipilahan natin. Kasi nakakainip talaga. Ayaw natin iyon. Pero yung katotohanan, mga kapatid, yun yung meron tayo ngayon, no? Ito yung buhay po natin ngayon, no? Hindi ko sinasabing hindi tayo mainip o pumila, no? Hindi na tayo pipila pa. Pero hindi pa patungkol doon yung ating pong pipilahan, yung ating paghihintay. Ang mensahe ng Panginoon ngayon mga kapatid ay kung paano tayo maghihintay, kung paano natin maiintindihan ang tunay na paghihintay sa Panginoon. Yung tunay na paghihintay, yung hindi ka naiinip, hindi ka nag-aalala, hindi ka nangangamba, hindi ka nagdadalawang isip na maghintay sa Panginoon. Doon sa binasa po natin, nabasa naman po natin mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na itong dalawang lalaking nakaputi na ang Panginoon ay babalik. Katulad ng kanyang pag-akyat, ang Panginoong Hesus ay muling babalik. May brothers and sisters, siguro ito na yung napapanahon, no? Na ating pong pag-usapan ito habang tayo nasa pandemic. Maunawan at maintindihan ko natin yung eternal life. Kasi minsan binabaliwala na po natin ito. Kung titignan po natin bakit hindi nasusolusyonan yung virus, bakit lalong dumadami yung mga kaso ng virus. Kasi ang mga tao naiinip sa loob ng bahay. No, kahit sinabi ng gobyerno, kahit sinabi ng nanay mo, ng tatay mo, kahit sinabi ng barangay captain, sinabi ng barangay tanod na bawal lumabas, ikaw pa rin ay lumalabas kasi naiinip ka eh. No, ayaw mo na naghihintay. Napakatagal na kasi na paghintay mo. So inip ka na, kahit alam mong mapapahamak ka, ikaw ay lalabas. Ikaw ay may pupuntahan. No?
Kasi yun yung katotohanan. Pero kung nakikita nyo mga spiritual buhay po ninyo, kung dito pa lamang sa mga bagay na ito, naiinip na tayo at ayaw nating maghintay sa tamang panahon, sa tamang oras na pwedeng tayong lumas, paano pa kaya yung paghihintay natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? No? Paano pa kaya? Yun yung tanong, paano pa kaya? Kung dito sa mga bagay na ito, kinaiinipan na po natin, ayaw natin naghintay, paano pa kaya? No, yung paghihintay sa Panginoong Hesukristo. Yun, kung titignan po ninyo, hindi sa tayo ay nanguhula o hindi natin sinasabi na siya ay muling babalik, kasi wala naman talagang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. No, kagaya na banggit dun sa mensahe natin, hindi natin alam kung kailan, no? Pero andito na yung mga sign, no? Hindi siguro insidente, hindi naman siguro aksidente yung mga nangyari sa paligid natin. So, nire-remind na tayo ng Panginoon. Ang dami-dami ng mga aksidente, mga tragedy na nangyayari na, no? No, na sa panahon na ito, no? August pa lang. Sa August, no? Ito, sabihin natin 2020, pero itong August pa lang. Kung makikita po natin, aware po tayo sa mga nangyayari sa paligid po natin, ang dami-dami na nangyaring hindi maganda. May pagsapog, may paglindol, may pag-crash ng eroplano na pagkasawi ng maraming tao, may mga pagbaha, no? May mga pagbaha, mga kapatid. So, nakikita po natin, mga kapatid, talaga yung mundo po natin ay talagang nasa panganib na. Umaring ito'y senyalis ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, kailangan maghintay ka pa. No? Magtiwala ka pa sa Panginoon. No? Magtiwala ka pa, mga kapatid. Kaya nga nung sinabi ng Panginoong Hesus ito, mga kapatid, sinabi niya in instruction niya yung mga kanyang followers na siya'y muling babalik. At sinabi rin niya sa kanyang mga alagad na sila'y maghintay, mga kapatid. So, itong mensaheng ito, ay kung papakinggan po natin ay matutulungan po na tayo kung paano natin maiintindihan yung salitang paghihintay. So sa ulitin ko po, mga kapatid, handa ka bang maghintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo? Okay? So ang paghihintay, mga kapatid, no, ang totoong paghihintay ay hindi nangangahulugan, no, isang bagay na ginagawa mo lang kasi may gusto kang makuha. Dapat maintindihan mo ito, no? Hindi ka naghihintay sa Panginoon kasi pupunta ka sa langit. Dapat hindi ganoon yung iyong pananaw, no? Ang paghihintay sa Panginoon, mga kapatid, ay ang paghihintay or waiting is the process of becoming, no, what God want us to be. No, kung paano tayo maging, no, bilang isang mananampalataya. Alam nyo, mga kapatid, yung tunay na nakakaintindi sa kahulugan o sa salitang paghihintay, mga kapatid, sila yung kumikilos, sila yung gumagawa. Why? Kasi naniniwala sila, nananampalataya sila na ang pangako ni Jesus na siya ibabalik ay totoo. No, naniniwala sila na kahit na hindi nila alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo, hindi sila nagsasawa na gumawa ng mabuti. Hindi sila nagsasawa na gumawa sa pinapagawa sa kanila ng Panginoong Diyos. Kasi alam nila na hindi masasayang ang kanilang mga pagpapagal. No, katulad ng ilang nagsasabi, di po ba? No, huwag ka nang maglingkod, o huwag ka nang gumawa ng mabuti. Di ba? O yung pananaw ng ibang tao, end of the world na, di ba? Kaya magpapakasaya sa sila, di ba? Pandemic, wala nang solusyon itong virus nito. Anong gagawin nila? Magpapakasaya na. Gagawin na nila yung mga bagay na makapagsasaya sa kanila na kahit na alam nila na ito'y labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi na sila makapaghintay. Kaya mga kapatid, itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo sa umagang ito na ang mga naghihintay, mga kapatid, ay kumikilos. Ang totoong naiintindihan yung salitang naghihintay ay gumagawa ng mabuti. Ang mga naghihintay ay patuloy na naglilingkod sa Panginoong Diyos kasi naniniwala sila na hindi masasayang yung kanilang mga pagpapagal, katulad ng aking sinabi. Katulad ng isang magsasaka.
nung pagkatapos niyang itanim yung mga palay o ng mga buto ng palay, di ba? Siya ay nagpapagal pa rin. Naglilinis ng mga gilid ng pilapil para hindi mamatay yung mga palay. Naghihintay siya, no, ng panahon. Kasi alam niya sa kanyang naniniwala siya ng kanyang mga paghihirap ay hindi masasayang. No, ang kanyang pagpapagal, mga kapatid, ay magbubunga ng maraming bunga ng palay. Ganon din po tayo, mga kapatid, habang naghihintay tayo. Ganon din sa magsasaka, habang naghihintay, may ginagawa. Katulad sa mananampalataya, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dapat mayroon tayong gagawin, mga kapatid. Yun yung sinabi niya sa kanyang mga disciples sa Jerusalem, no? When Jesus told his disciples to wait in Jerusalem, sinabi niya sa kanila, mga kapatid, na mararanasan pa rin nila na yung kapayapaan, yung kasaganaan, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Diba yun yung binigay sa atin? Hindi mo ba nararamdaman? Habang wala ang Panginoong Jesucristo, may Espiritu ng Diyos na kumikilos sa iyo. So anong bagay ang hindi mo kayang gawin sa paghihintay, no, habang ikaw ay naghihintay kasi kasama mo ang Holy Spirit? Number 1, mga kapatid, no, para maintindihan po natin, no, ang kahulugan ng tunay na paghihintay, no, waiting on the Lord requires patience. Waiting on the Lord requires patience. Okay? So, required patient lang, no? Kailangan talaga natin ng patient, no? Mga kapatid, habang naghihintay sa Panginoon. Katulad ng sinabi po natin ng mga nakaraang linggo, hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Pero pinangako niya, no? Sinabi niya, no? Sinabi niya, instruction niya, babalik siya. Pangako niya, mga kapatid, magbabalik siya. Sinabihan niya tayo, maghintay tayo, mga kapatid. Kaya nga, required patient, no? Kailangan ng patient, mga kapatid. Na kailangan natin huwag mag-alinlangan, huwag magdalawang isip, no? Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. No, ang pagtitiwala, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng patient kung mayroon tayong tiwala sa Panginoon. Kaya bago tayo magkaroon ng patient, magtiwala sa Panginoon. So, ulitin ko po, require patient, no? At ang require patient, pasensya, no? Pagtsatsaga, pagtitiis, mga kapatid, no? Sa lahat ng bagay, financial, relationship, mga kapatid, sa simbahan, no? Kailangan tayo magtiwala, mga kapatid, na alam niya ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Bakit kailangan natin maghintay ng matagal? Dapat lagi natin tatandaan, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Pangalawa, waiting on God reminds us that God is in control. No? Nire-remind tayo ng Panginoon, no, na habang tayo ay naghihintay, ay maipanapaalam na niya sa atin na siya ay may control, no, sa mga nangyayari sa buhay natin. Minsan tinatanong tayo, minsan may nagtatanong sa iyo, habang ako'y naghihintay, ano yung gagawin ko? Di ba? Magandang tanong iyon, mga kapatid, no? During sa panahon ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, no? Laging may talinhaga ang Panginoong Jesucristo. Habang ako'y naghihintay, anong gagawin ko? Last Sunday, no? Last Sunday, hindi ako nagkakamali. Di ba yung mga alipin, no? Hindi na alam kung kailan babalik yung kanilang Panginoon. Di ba? Habang naghihintay, kailangan mo bang gumawa ng hindi maganda o kailangan mo bang maging tapat, no, gumawa pa rin ng gawain habang wala ang yung Panginoon. Di ba? Yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Yun yung tinatanong natin habang tayo naghihintay, katulad ng watchman, no, basahin po natin sa Aklat ng Maawit. Aklat ng Maawit 130 verse 5 hanggang 6. Ang sabi po dito, sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala
sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa ay bantay naghihintay ng pagsapit ng umaga. Okay? So sabi dito, ulitin ko po, no? Sabi 1 awit 130 verse 5, sabik akong naghihintay o Yahweh sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. So naniniwala po ba kayo? So dapat nananabik tayo lagi, no? Nanabik tayo na maghintay sa Panginoon. Maniwala po tayo na ang Panginoong Diyos ay may control sa buhay po natin. Katulad ng watchman noong unang panahon, ng mga Israelite, di po ba, yung mga watchman, yung mga nagbabantay ng mga lalaki tuwing gabi, yung ginagawa nila yung kanilang tungkulin, no? Habang sila naghihintay ng mga kaaway, no? Sila ay hindi natutulog. Mayroon silang ginagawa. Sapagkat sa oras na lumusob yung kanilang mga kaaway, mga kapatid, sila po ay magbibigay ng sign sa kanilang mga kasama ng mga sundalo na may paparating na kaaway. So ginagawa nila yung tungkulin nila, hindi sila naiinip, hindi sila natutulog. Hindi sila nang gumagawa ng ibang bakay habang sila inilagay doon para magbantay. No, pero itong mga watchmen na ito, hindi nila kayang kontrolin yung pagsikat ng araw, hindi nila pwedeng madaliin. No, hindi nila pwedeng apurahin. Ang Diyos lang ang may kakayahan na magbigay ng umaga, no? Nang magkontrol ng oras, no? Kaya nga mga kapatid, sila'y matyaga na naghihintay, no? Kasi alam nila, mga kapatid, sila'y sumusunod sa Panginoon. Sila sa kanilang mga Panginoon, no? Sinasabi dito, nire-remind tayo, mga kapatid, na kung ang Diyos ay may control, no, hindi ikaw yung magko-control. Hindi ikaw yung in charge. Ang gagawin mo lang kung ano yung pinapagawa sa iyo. Yung pinapagawa sa mga tagapagbantay, anong gagawin nila? Magbabantay. Ganon din tayo. Ano ang utos sa atin ng Panginoong Diyos? Ano yung mission natin habang hindi pa bumabalik ang Panginoon? No? Tayo'y sumunod. Kasi hindi natin pwedeng madaliin. Hindi natin pwedeng madaliin na, Lord, pwedeng matapos na itong pandemic na ito. Hindi natin pwedeng madaliin. No? Yun yung katotohanan, mga kapatid. And waiting reminds me that I am not God. No? Dapat malaman mo, maintindihan mo. No? Kaya nga kailangan mo maghintay. Kasi nire-remind ka ng Panginoong Diyos na hindi ikaw ang Diyos. Hindi po pwede na kung ano yung gusto mo na mangyari ka agad. Hindi po pwede na gusto mo nang makapunta sa pupuntahan mo. Hindi po pwede na makalabas ka na. Hindi po pwedeng dumalik na ang Panginoong Jesucristo. Kasi hindi ikaw ang Diyos. Nire-remind ka ng Panginoon. Kaya nga nire-require ka, mga kapatid, na kaya magkaroon ng pag-iisip na hindi mo control yung mga bagay. No, hindi ikaw ang Diyos. Hindi tayo ang Diyos. Hindi natin pwedeng ayusin ang isang bagay na hindi natin kayang ayusin, mga kapatid. Ang trabaho mo ay kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Diyos. And then pangatlo, mga kapatid, waiting on the Lord allows God to do His work. Hindi mo alam. Ngayon alam mo na. Ngayon mo malalaman mo na habang ikaw ay naghihintay, inaalaw mo ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Kasi kung hindi ka maghihintay, paano kikilos ng Kaya maraming na-aksidente, maraming nadidisgrasya, marami ang napapasama ang buhay kasi hindi sila marunong maghintay. Hindi makakilos ang Diyos, no? Hindi makakakilos ang Diyos, no? Kasi hindi sila marunong maghintay, hindi nila inalaw, mga kapatid, no? Dapat maintindihan po natin, mga kapatid, na yun yung proseso. Okay? Yun yung proseso na dapat natin maintindihan. Dapat maintindihan po natin. Hindi natin sinasabi, bakit hindi ngayon na? No, minsan sa pagkainip po natin, ayaw nating maghintay, no? Minsan tinatanong natin, bakit hindi ngayon na lang, di ba? Kung magkakaroon din lang ng vaccine, bakit hindi ngayon na? Kung ako'y mag-aasawa, bakit hindi ngayon na? Kung magkakatrabaho din ako, bakit hindi ngayon na? Kung ibibigay mo, bakit hindi ngayon na? Minsan, di ba, sabihin mo sa nanay mo,
sa asawa mo, sa kapatid mo, kung ibibigay mo rin lang, bakit hindi ngayon na? Di po ba? Naiinip kasi tayo. Dapat maintindihan po natin na sa ating paghihintay, mga kapatid, kumikilos ang Diyos. Gumagawa ng magandang plano sa buhay mo. No? Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kasi ang timing ng Panginoon, yung oras ng Panginoon ay laging maganda. No? God's timing is the best, no? Is best talaga. Kung yung timing mo hindi yan best, hindi ka magiging masaya. Hindi magiging maganda yung buhay mo. Hindi magiging powerful, no? Kasi timing mo yan hindi timing ng Panginoong Diyos. So dapat mong maalala ngayon umagang ito, mga kapatid, kapag ikaw ay natutong maghintay, ay inaalaw mo ang Panginoong Diyos na kumilos sa buhay mo. Tandaan mo itong sinabi ko ito, mga kapatid. God's timing is best talaga. Walang ibang magiging kung hindi timing ng Panginoong Diyos. Ang sabi nga ni Habakkuk, no, sa kanyang sinulat, I will stand at my guard post and station myself on the lookout tower. I will watch to see what he will say to me and what I should reply about my complaint. No, Habakkuk chapter 2 verse 1 to 3. No, maniwala ka. No, ang Panginoong Diyos hindi niya sinadya na ikaw ay naghihintay. Kaya ka naghihintay, mga kapatid, kasi siya ay kumikilos. God is working in your life. No? Kumikilos. Kaya huwag kang mainip. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Kumikilos si Lord. Kahit gaano man kahaba yung paghihintay mo, mga kapatid, hindi ka dapat mainip. Kasi sa tamang oras, sa tamang panahon, kapag ibinigay ng Diyos yung hinihintay mo, best yan. No? Perfect yan. No? Panghabang buhay yan, mga kapatid. Maniwala ka. Huwag mong pangunahan ang Panginoong Diyos na kikilos sa buhay mo. Marireveal niyan, mga kapatid. No? And then, at hindi ka madidisappoint. Tandaan mo. Kapag timing ni Lord, hindi ka madidisappoint. Kapag timing ni Lord, tiyak magugustuhan mo. Kapag timing ni Lord, tiyak mag-i-enjoy ka. Maniwala ka. At panghuli, mga kapatid, no, na mensahe ng Panginoong Diyos patungkol sa paghintay na dapat nating maintindihan. Waiting on God increases my strength. No? Kapag tayo naghihintay sa Panginoon, lalo tayong lumalakas, no? Lalo tayong sumisigla. Lalo tayong nagkakaroon ng kapayapaan, no? Kaya nga, huwag tayong mainip, no? Huwag tayong mainip, mga kapatid. Kasi habang naghihintay tayo po ay lumalakas. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, but those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary. They will walk and not faint. Tingnan niyo, mga kapatid. Sabi ng mensahe sa Isaiah, but those who trust in the Lord will renew their strength. Yung pagtitiwala natin, no, hindi mo namamalayan, mga kapatid, habang naghihintay ka pala, lumalakas ka. Habang naghihintay ka pala, pinapalakas ka pala ng Panginoon. Pinapalago ka pala ng Panginoon. At sa oras na ibigay sa iyo ng Panginoon at sa tapang tagdang panahon, hindi mo mamamalayan, pero kagaya ka, ikinumpal ka isang agila na napakalakas. Kahit sinasalubong ang hangin, ay hindi siya na bumabagsak. Yun yung nais ng Panginoong Diyos sa atin, mga kapatid. No? Sa umagang ito, maniwala po tayo na habang tayo naghihintay sa Panginoon, mayroon siyang ginagawang mabuti para sa atin. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, no? Ang Diyos, ang sabi nga ng isang manunulat, God is a great mover. No? Kailangan lang natin tayo mag-push, tayo mag-work. At habang tayo naghihintay, yung patient talaga. Magkaroon tayo ng patient. Kahit gaano kahaba yan. No? Remembering always that God is in control. Kung ikaw ay namumuhay, nagpapatuloy sa iyong paglalakbay, na habang naghihintay, mga kapatid, God is in control. No?
And then, habang naghihintay ka, inaalaw mo si Lord na kumilos sa buhay mo. Wow, di ba? Lord, pwede ba sabihin mo ngayon sa umagang ito, Lord, maghihintay ako. Kasi naniniwala ako na makakakilos ka habang naghihintay ako at magiging maganda yung buhay ko. Hindi yung buhay na gusto ko lang. At naniniwala ko, Lord, habang ako'y naghihintay, dapat maramdaman mo ngayon yung tunay na kahulugan ng paghintay. Na habang naghihintay ka, pinapalakas ka ng Panginoon. No? Pinapalakas ka ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na sa buhay mo sa mundong ito ay marami kang pagdadaanan. At ang alam ko ng Panginoon na hindi mo kaya na mag-isa. Kaya, mga kapatid, maintindihan mo bakit ka kailangan maghintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kasi, pinapalakas ka niya. Amen? So, nawa mga kapatid, naintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon at may apply po natin sa panahon ng pandemic. Huwag po tayo mag-alala. Gaano man kahaba yung paghihintay po natin, sabi ng mga anghel sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo, bakit kayo nakatingin sa langit? Si Jesus ay aakyat sa langit at siya'y babalik din. At handa kayong maghintay at handa kayong salubungin sa kanyang pagbabalik. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po Lord dahil totoo nga na sa panahon po ng aming pong buhay, sa panahon ng pandemic, Lord, kami naiinip na. Kami naghahanap na ng katuparan sa aming mga hinihiling sa iyo. Sapagkat di namin magawa kung ano yung gusto namin gawin, sapagkat di namin mapuntahan kung saan po namin gustong pumunta. And then Lord, remind all those people, Panginoon, na nahihirapan na maghintay. Na sinasalungat na lang nila, Panginoon, yung iyong utos, ang utos ng kanilang mga magulang, kanilang utos ng mga gobyerno. Help them to realize and help them to understand, Panginoon, kung gaano kaganda yung benefits na makukuha po namin, Panginoon, kung kami ay patuloy na maghihintay na mayroong pagtitiwala sa iyo. And we believe, Lord, na babalik ka, Panginoon. At matagpuan mo naman ang bawat isa sa amin na sa iyong pagbabalik na kami ay matyagang naghihintay sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na ikaw ang samaitaas sa lahat ng ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay dumako sa pag-aaral ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise. We give you honor this morning, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po natin ulitin. This is my desire. This is my desire, to
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm aware. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, we give you praise, we give you honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Tayo manalangin sa pangwakas na panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito, Lord. Minsan pa, sa iyong mensahe, Lord. Salamat po sa iyong mabuting pamamaraan para kami mapabuti bilang iyong mga lingkod. Lord, alam po namin na sa aming paghintay kailangan meron kaming gawin. Hindi po kami nakatingin lang dapat, Panginoon. Hindi kami nakaabang lang sa iyong muling pagbabalik. Hindi kami, Panginoon, naka-stagnant, Lord, na mananampalataya o isang tao, Lord. Kailangan namin sumunod sa iyo, Lord, sa iyong mga pinapagawa, Panginoon. At habang kami naghihintay, Panginoon, maniwala po kami na ang iyong banal na Espiritu ay kasama po namin. Hindi kami nag-iisa, Lord. Hindi mo kami iniwanan, Lord. Habang kami nagpapatuloy, Panginoon, na namumuhay sa ganitong kalagayan, Lord, naway ma-apply po namin yung mga mensahe mo, Panginoon, na kailangan po namin ng pasyensya, ng patient, Lord. Kailangan po namin maunawaan na ikaw ay makapangyarihan, Panginoon. Na habang kami naghihintay, we allow you, Lord, to work, Panginoon, sa aming mga buhay. And pinapalakas mo kami sapagkat alam po namin, Panginoon, alam mo po, Lord, na hindi pa nagtatapos dito yung aming pong mga pagdadaanan. Marami pa kami mga pagsubok na mas malalaki pa dito sa pandemic na ito, Lord. Na kailangan namin maging malakas, Lord, para ito ay mapagtagumpayan po namin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong paalala. At naway ito ay magpukaw sa aming mga isip at puso na sumunod na sa iyo, na maghintay na mayroong ginagawa, Panginoon. Salamat po muli, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.